Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito, na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Homosexuality, a Christian Perspective. What the Bible teaches about homosexuality. So we are going to approach this subject biblically. So ano po ba yung ating mauunawaan tungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng sinasabi ng banal na kasulatan? Alam niyo po, para sa atin, sa ating mananampalataya, ang scripture ang final authority natin. Hindi po ang tradisyon, hindi ang opinion ng tao, hindi ang sinasabi ng mundo, kung hindi kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Assuming that one accept the Bible to be the Word of God and such the final authority on issues that we are going to discuss, then, ano nga po ba ang siyang tindig ng Biblia when it comes to homosexuality? So bear with me, and if you are new to this channel and you would like to be part of this channel on a regular basis, pwede nyo pong i-follow ang inyong lingkod sa Facebook, or pwede nyo rin pong i-subscribe yung YouTube channel natin, yung Tinig ng Pag-asa sa YouTube, para kayo ay ma-notify kung meron na pong mga bagong video na inilalabas po ang inyong lingkod sa channel po na ito. So, ang unang tanong na dapat nating sagutin sa umagang ito ay, what the Bible teaches about homosexuality. Alam niyo po mga kapatid, sa Biblia punong-puno ito ng mga talata na nagpapatunay na homosexual conduct was a grievous sin even in the days of the patriarchs. Hindi po ito malilingid sa banal na kasulatan, sapagkat ito ay issue ng buhay ng komunidad, issue ng buhay ng bansa, at issue ng buhay ng mga individual na tao. May sinasabi ba ang Biblia tungkol dito? Sa Genesis chapter 19, verse 24 to 28, ganito po ang sabi. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. But Lot's wife looked back, and she became a pillar of salt. Early the next morning, Abraham got up and returned to the place where he had stood before the Lord. He looked down toward Sodom and Gomorrah, toward all the land of the plain, and he saw dense smoke rising from the land like smoke from a furnace. Ito po yung paglalarawan kung papaano sinira, winasak ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. The destruction of this city was described in Genesis 19, 24 to 28. At ipinaliwanag din po sa New Testament ni Peter ang dahilan. Ano po ang sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 6? If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes, and made them an example of what is going to happen to the ungodly. Here, Peter is telling us the reason why he destroyed Sodom and Gomorrah. Sinabi po rito ni Pedro ang dahilan, at ang sabi ni Pedro, isinulat ito sa banal na kasulatan, ipinahayag ito sa atin upang gawing example. God made them an example of what is going to happen to the ungodly. Pastor Ruel, to the ungodly naman. Ibig sabihin yan, sa lahat ng makasalanan. Ang tanong, meron bang matuwid sa harapan ng Diyos? Wala naman, lahat naman makasalanan.
Bakit pinipinpoint mo ngayon na yung nangyari sa Sodom ay usapin ng mga homosexual behavior? So bear with me at mamaya-maya konti atin itong maiintindihan. So ang tanong po ay ito. Why was Sodom and Gomorrah was chosen to be an example of God's ultimate judgment upon the ungodly? Tama naman po, paparusahan naman ng Diyos ang lahat Lahat ng makasalanan. Kaya tayo, we deserve punishment kasi makasalanan din naman tayo. Kaya lang naman tayo nagmana ng buhay na walang hanggan dahil sa biyaya ng Diyos. Biyaya ang kaligtasan, mga kapatid. Kung sa ating mga sarili, wala naman tayong magagawa. Katulad ng mga tao sa Sodom, katulad ng nangyari sa Gomorrah, tayo po'y pupugnawin din at parurusahan din at wawasakin din ng Diyos. Pero dahil sa kanyang habag, meron siyang mga pinili para sa kaligtasan. Pero bakit sa kabila ng maraming mga bansa, pinili ng Diyos ang example na ito para sa ating pag-aaral ngayong umaga? Why was Sodom and Gomorrah chosen to be an example of God's ultimate judgment to the ungodly? What were they doing that made them so different from other ungodly cities at that time? Marami naman po sigurong cities. Marami naman po sigurong mga bayan-bayan ng mga panahon na yon. Pero bakit pinili? Anong meron sa Sodom and Gomorrah upang gamitin silang example ng parusa, ng judgment ng Diyos sa mga tao? And here is what Abraham told us. Mababasa po natin to sa Genesis 18:20. Ito ang dahilan. Ang sabi po, "Then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grievous." Ayan, no? So wala pa rin binabanggit dyan tungkol sa homosexual behavior Wala naman binabanggit dyan tungkol sa mga lesbians, sa mga gay, sa LGBTQWXYZ at kung ano-ano pa. Wala naman dyan binabanggit Ang sabi lang dyan, makasalanan at abot na sa langit yung kanilang ginagawang kasamaan, pero hindi naman pwedeng ipinpoint yung mga talatang yan para lang sa homosexual. Tama naman po kayo. Pero tingnan po natin, what was their sin that was so grievous? Ano ang kanilang kasalanan na tinatawag na very grievous? Ayon sa verse 20 ng Genesis 18. Minsan po mga kapatid, yan ang katwiran ng iba Yung Genesis 18:20, sabi, wala naman dyan binanggit na homosexual At yung kasalanan ng Sodom, hindi homosexuality, hindi lesbianism. No? Ang kasalanan ng Sodom, hindi sila naging hospitable. Nung dumating yung mga anghel, hindi nila tinanggap yung mga anghel. Tanging si Lot lang ang tumanggap ng mga anghel. Ganyan ang katwiran ng mga nagtatanggol tungkol sa usapin ng homosexuality. Binibigyan nilang katwiran na ang kaso ng mga taga-Sodom ay ang hindi pagtanggap sa anghel. Pero yun nga ho kaya. Tingnan po natin ang text ng Genesis 19 verse 4. Tuloy na po natin. Genesis 19, 1-5. Ito po yung pinagmulan. Ano po ang sabi? The two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the ground. "My lords," he said, "please turn aside to your servant's house. You can wash your feet and spend the night and then go on your way early in the morning." So ito yung kinakatwiran ng iba. Ayan, si Lot kasi naging hospitable. Pinatuloy niya ang mga anghel. Pero yung iba, hindi nila ginawa yon. Kaya sila pinarusahan dahil hindi nila tinanggap ang mga anghel. Wala naman pong ganun tayong mababasa dyan. Ang sabi po dyan, "No, they answered, we will spend the night in the square." But Lot insisted so strongly that they did go with him
and entered his house. He prepared a meal for them, baking bread without yeast, and they ate. Before they had gone to bed, ito yung highlighted, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. They called to Lot, "Where are the men who came to you tonight? Bring them out so that we can have sex with them." Bring them out so we can have sex with them. Let us note first of all that all people, all men, young and old, participate in whatever the sin is. Ano man yung kasalanan, nag-participate po sila. Then they called Lot and said to them, "Where are the men?" The word carnally, no? So we may know them carnally. Yung po yung ginamit sa King James Version eh. Sa King James, ganito po ang sinasabi eh. And they called to Lot and said to him, "Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us that we may know them carnally." So we may know them carnally. Sa New NIV, ang sabi, bring them out so that we can have sex with them. So mas blatant yung NIV. Sa King James, medyo pag-iisipin ka pa eh. So that we may know them carnally. Pero yung word na carnally is not in the actual Hebrew text, but is supplied by the translator because the word know, as used here, is often euphemism for sexual relation. Connected to sexual relation. And Lot's reaction to this crowd certainly suggests that is how he understood the crowd's request. Kaya hindi niya pwedeng patulugin itong mga to dun sa square. Kasi ang sabi ng mga anghel eh, hindi kami tutuloy sa iyo, matutulog kami dun sa square. We will spend the night in the square. Pero verse 3, Lot insisted, hindi kayo pwede rito, doon kayo sa bahay ko. For Lot knew all the way, all along, that the men of the city, ganito na ang buhay. Ganito ang lifestyle. Ganito na ang normalidad na ginagawa ng mga tao. Kaya, anong ating susunod na mababasa? Sa Genesis 19:6-7, ano ang sabi? Lot went outside to meet them and shut the door behind him. Lumabas siya, pero isinara niya ang pinto at ang sabi niya, "No, my friends, don't do this wicked thing." It is apparent that Lot understood their intentions, and their intentions were not honorable. Yung intensyon ng mga tao hindi matuwid, hindi nila palalabasin yung mga lalaki para patuloy sa kanilang bahay, para maging hospitable sila, hindi. Ang nais nila palabasin yung mga lalaki because of a sexual desire. Yung next statement ni Lot ay mahirap unawain. Ano po? But maybe it expresses his concept of hospitality in that he was willing to suffer personal loss rather than allow it to happen doon sa kanyang mga bisita. Ano yun? Sa Genesis 19:8, papayagan ni Lot na sumiping ang mga lalaki ito sa kanyang mga anak na babae. "Look, I have 2 daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you, and you can do what you like with them. But don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof." Ito yung binabanggit ko, mahirap intindihin ito. Na yung tatay, isasakripisyo yung kanyang mga anak na dalaga, birhen, para ibigay sa mga lalaking ito, para sipingan at wag lang sipingan yung mga bisita niya na pinatuloy niya sa kanyang bahay. Pero Lot's amazing offer of his 2 daughters at least confirms. Again, di ko maintindihan yan, no po? Kung bakit ginawa ni Lot, hindi ko po maunawaan. Marahil may mga iba
na pwede magpaliwanag o mag-comment bakit kaya ginawa ni Lot ito, bakit kaya ibibigay yung kanyang mga anak. No? Wala naman pong sinabing paliwanag ang Bible eh. Pero itong amazing offer na ito ni Lot ng kanyang dalawang anak na dalaga at least confirms na naiintindihan ni Lot ang intensyon at gusto ng mga lalaking ito na pumunta sa kanyang bahay. Na ang kanilang intensyon ay sexual in nature. No? Sexual in nature, kaya nga sexual, favor din ang iniaalok ni Lot sa mga taong ito sa pagbibigay ng kanyang mga anak na babae. But notice also that Lot explains that his original hospitality to these two strangers was precisely to protect from the sort of homosexual rape na gustong gawin ng mga lalaking ito. Kaya sabi niya, hindi kayo pwede dyan sa square. Magagahasa kayo dyan. Doon kayo sa bahay ko. Pero ano po, the crowd's response to Lot please is also insightful. Tingnan po natin ang verse 9. Sa verse 9, anong sabi nila? Get out of our way! They replied, this fellow came here as a foreigner and now he wants to play the judge. We'll treat you worse than them. And they kept bringing pressure on Lot and moved forward to break down the door. Ibig sabihin mga kapatid, makikita natin na itong mga lalaking ito, kinikilala na si Lot ay foreigner lang din sa kanila. Naaalala niyo po ba kung bakit nakarating si Lot dyan sa Sodom and Gomorrah? Noong nagkaroon na sila ng diskusyon ng kanyang tiyuhin na si Abraham. Dahil dumadami na yung kanyang mga alagang hayop, yung kanyang mga tagapag-alaga, yung mga alipin niya, ay nagkakaroon na ng conflict sa mga alipin ni Abraham. So, Abraham decided na maghiwalay sila. Tang sabi ni Abraham kay Lot, mamili ka kung saan mo gusto. At kung ano yung mapili mo, dun ka. Yun ang sayo. At napili ni Lot yung Sodom and Gomorrah. At nang dumating siya dyan, tinanggap siya ng mga tao bilang foreigner. Ngayon, ang sabi ng mga taong ito, tingnan nyo tong foreigner na to, gustong maging judge sa atin. Ibig sabihin, dumating dun si Lot, doon sa Sodom, ganun na ang lifestyle. Nalaman ni Lot na ganun na ang buhay ng mga tao. Sumisiping ang lalaki sa kapwa lalaki, at marahil babae sa kapwa babae. Though it was not mentioned. No? The reaction is somewhat similar to the reactions of many people of today. Yung mga reaksyon ng mga tao ngayon, sino kayo para hatulan ang aming mga ginagawa? Who are you to judge? Yung term na walang pakialaman. Kung anong lifestyle mo, bahala ka, lifestyle ko to. It is my own choosing. Kung gusto kong maging babae ako na ako'y pinanganak na lalaki, wala kayong pakialam. Who are you to judge? At ang mga sinasabing ito ng mga lalaki sa labas ng pintuan ni Job ay katwiran din ng maraming mga tao sa panahon ngayon. Who are you to judge? Hindi ka naman namin ginagawa ng masama. Wala kang pakialam sa amin. At yan po ang makikita natin ngayon sa larawan ng maraming mga homoseksual sa telebisyon, no? At sa mundong ito ngayon. Sila pa nga ang influencer. Ano po? People haven't really changed much. Kung ano noon, ngayon ganun din. And what such people fail to realize is that when you point out what the Word of God says about certain conduct, you are not judging them. It is the Word of God that is judging them. Kaya, kapag nakakarinig sila ng mensahe sa pulpito na may kinalaman sa mga bagay na ito, galit sila dun sa pastor. Galit sila sa simbahan. At hindi na sila bumabalik sa simbahan, nagagalit sila doon sa pastor, nalilimutan nila
na yung mensaheng sinasabi ng pastor ay mensahe ng salita ng Diyos, nagagalit sila sa pastor, but in essence, nagagalit sila sa Diyos at sa salita ng Diyos. In return, they themselves are trying to avoid the condemnation of the message of God by condemning the messenger. At maraming mga pastor naman ngayon sa takot na makundina ng mga homoseksual, ang ginagawa, hindi na sila nagmemensahe ng mga bagay na ito. At sa paglipas ng mga panahon, maging ang mga simbahan tinanggap na ang mga kasalanang ito. Imagine niyo yung mga gay parade, ang kasama mga pare. Ang kasama mga pastor. Dito po sa Winnipeg, merong isang simbahan. Sumama pa. And they call themselves Christian Church. Sumama sa gay parade. Nagwawagay ng rainbow flag. Na okay sana kung yung rainbow flag na yon ay significance of the flood of Noah. Napangako ng Diyos na hindi na niya gugunawin sa tubig ang sanlibutan. Pero hindi. That rainbow flag now signifies the desire of these people to say to the face of God na wala kang pakialam sa amin, who are you to judge? Mga kapatid, that homosexuality was the grievous sins to which the Lord referred to. Ang tanong, ano ba yung kasalanan? Ano ba yung matinding kasalanan? Na po? Sabi po, Genesis 18:20. The Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great that their sin was so grievous or so grievous. Ayon po sa Genesis 18:20. In Genesis 18:20 becomes even more apparent when we consider what is said in the New Testament. Kung bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Sa New Testament, mababasa natin ang dahilan. Ito'y matatagpuan sa Jude, verse 7, sa sulat kay Judas. Jude 7, in a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up. They gave themselves up to what? To sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. Take note mga kapatid, yung ginawa sa Sodom and Gomorrah ay sinunog sila pero yung apoy na yon namatay din. Pero dito sa Jude 7, binabanggit, they serve as an example of those who suffer the punishment of a fire, yung fire na hindi namamatay, eternal fire. So, ibig po sabihin dito, the punishment of Sodom and Gomorrah was not just a punishment on earth or on their physical and their body. They were given as an example of those who suffered the punishment of hell. Eternal fire yan. Notice that Jude describes the sin of Gomorrah as sexual immorality, and they are going after strange flesh. Ayon sa King James. Nothing about it being a lack of hospitality, kaya sila ginunaw, kung hindi sexual immorality. Only those desperate to justify their homosexual conduct would fail to see what the sin of Sodom and Gomorrah really was. And homosexual conduct, take note of this, was a capital crime under the law of Moses. Siguro sinasabi nyo, Pastor, Old Testament naman yan eh. Kay Moses naman yan eh. Ngayon New Covenant na eh. New Testament na eh. May nagbago po ba?
Nagbago po ba ang Diyos ng Old Testament at ang New Testament? Tingnan natin ang sinasabi ng Hebrews 10:26-31. Ano sabi diyan? If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more? Verse 29. How much more severely do you think someone deserved to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? For we know him who said, "It is mine to avenge, I will repay," and again, "The Lord will judge his people." It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Nilinaw pa nga po ni Apostol Pablo sa Romans 7:12. Ang sabi niya, "So then the law is holy, and the commandment is holy, righteous, and good." Yung Old Testament, yung commandment ni Moses, banal at matuwid at mabuti. Ano po? He also wrote later sa Romans 15 verse 4 na ito ay isinulat para sa atin. Ano po? Para sa ating pakinabang. So what can we learn from the law about God's view of homosexual conduct? Anong matututunan natin mula sa Biblia tungkol sa homosexuality? Tingnan natin ang sinasabi ng Leviticus 18:26 hanggang 30. Ano po sabi rito? Sabi po diyan, "But you must keep my decrees and my laws. The native born and the foreigners residing among you must not do any of these detestable things." Look at those words. Ano po? Sabi diyan, "The native born and the foreigners residing among you, you must not do any of these detestable things. For all these things were done by the people who live in the land before you, and the land became defiled. And if you defile the land, it will vomit you out as it vomited out the nations that were before you. Everyone who does any of these detestable things, such persons must be cut off from their people. Keep my requirements and do not follow any of the detestable customs that were practiced before you came, and do not defile themselves or yourselves with them. I am the Lord your God." 3 beses binanggit po yung detestable things. In Leviticus, we read, "You shall not lie with a male as with a woman. It is detestable." Verse 22. "If a man has sexual relation with a man, as one does with a woman, both of them had done what is detestable." So, dito po kanina, hindi malinaw kung ano yung detestable. 3 beses binabanggit dyan, do not follow those detestable. No, everyone who does any of these detestable things. Pastor Ruel, sa Leviticus 18:26-30, hindi naman define kung ano ba yung detestable things na yan. Pero sa verse 22, balikan natin. 18:22, binanggit po doon kung ano yung detestable na yan. Sa verse 23 nga, verse 13. Ano po ang sabi dyan? "If a man has sexual relations with a man, as one does with a woman, both of them have done what is detestable." So, binanggit dyan. Binanggit dyan kung ano yung detestable. Yung detestable kanina na hindi binanggit sa chapter 18, binanggit sa Leviticus 20. Ano daw yung detestable na yan? Kapag ang babae
ay sumiping sa kapwa babae, ang lalaki sumiping sa kapwa lalaki, detestable yan. Amen? Without questions, homosexuality was clearly a grave offense, even worthy of death. Ang sabi ng verse 13, they are to be put to death. Their blood will be on their own heads. Malupit na po. But what about the New Testament? Ano sinasabi ng Biblia sa Bagong Tipan? What does it say? The New Testament, mga kapatid, is clear in its condemnation of homosexual conduct. Malinaw sa New Testament na ipinagbabawal din ang bagay na ito. Kasalanan din ang homosexuality. And the Church of God, which was at Corinth, sinulatan ito ni Apostol Pablo kasi yung pamumuhay ng mga tao sa Corinto hindi nalalayo sa mga ginagawa ng mga tao sa Sodom and Gomorrah. 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. Ano pong mababasa? Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Mapalad itong mga taga-Korinto kasi sila'y hinugasan na, binanal na, pinatawad na sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoong Diyos. Pero dati, sabi, kayo ikay ano? Kayo ikay mga magnanakaw, no? Mga sexually immoral, idolaters, adulterers, men who have sex with men. In this passage, the Apostle Paul uses two terms that are translated above as homosexual and sodomites. The first term translated homosexual or effeminate in the King James Version, kasi sa King James Version, effeminate ang ginamit eh. No? Yung iba, kapag sinasabing effeminate, yung lalaki naman, pero malamya lang. Yung pakending-kending din. Meron mga ganun eh. Yung bang tipong hindi naman bakla, pero kumikending-kending, malamya. O kaya naman, yung iba naman ay katulad ni O.G. Diaz, katakot-takot ang anak, pero bakla. Pumapatol sa babae, pumapatol sa lalaki. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. At inihanay po mga kapatid, ang pamumuhay na ito saan? Sa mga kasalanang binabanggit sa unang Korinto 6:9 hanggang 11, na ang sabi, walang karapatan sa kaharian ng Diyos. They will not inherit the kingdom of God. Sasabihin na naman ng iba, ang lupit mo naman, Pastor Well, mapanghatol ka. Mga kapatid, hindi po ako ang nagsabing yan. Ang banal na kasulatan ang may sabing yan. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Inisa-isa kung ano yung mga yon, kung ano yung mga wrongdoings na yon. At binanggit dyan, sexually immoral, idolaters, adulterers, men who have sex with men. Paul's warning not to be deceived is very appropriate even today. Why? For some homosexual theologians would have us believe that Paul was only condemning male prostitution. Kasi ang term na ginamit male who have sex with male. Ano yan mga male prostitute yan. Hindi naman yan marami, iilan-ilan yan. Sila yung mga lalaki na nagbebenta ng aliw
At yan yung mga lalaki din. Hindi yan mga homosexual. Mga kapatid, walang ganon. Ano po? Whereas the first word, malakos, na binabanggit dito, properly speak of a male prostitute. The second word, arsenikaitai. Sa Greek, describe any sort of homosexual conduct. And despite such efforts na itwist ang scripture at mandaya ng maraming mga tao, the word of God is clear. Those who continue to engage in homosexuality will not inherit the kingdom of God. Amen? Mabuti na lang po may verse 11. Yung 1 Corinthians 6:11. Ano po sabi sa verse 11? But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Ito ang nagbibigay ng pag-asa. Amen? So, since the sound doctrine of the gospel of Christ condemns even sexual relations between unmarried heterosexuals, it should not be hard to understand that sex between unmarried homosexual is wrong as well. Kinukundina ng Biblia ang pagtatalik ng babae at lalaki, heterosexual, na hindi kasal. Tinuturing ito na malaking kasalanan sa Diyos. Kaya yung nagtatalik na dalawang lalaki at dalawang babae, babae sa babae, lalaki sa lalaki, sasabihin nyo hindi kasalanan. Sasabihin nyo normal lang. Sasabihin nyo choice lang. Eh kung pareho na ngang isang babae lang at isang lalaki, galit ang Diyos kapag nagsiping ng hindi kasal. Eh how much more yung mga yon na hindi naman pwedeng ikasal kahit kailan. Kaya no wonder, pinagpipilitan sa panahon ngayon na maikasal ang parehong lalaki, maikasal ang parehong babae sa paniniwala na baka sakaling tanggapin sila ng Diyos at mawala yung guilt ng kasalanan kanilang ginagawa kasi binasbasa na ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. At pinagpala na ang kanilang union. Nakuha niyo po? Kaya dadami pa yung mga ay sa sigera na lalabas sa social media, ipagpipilitan, sila'y kaawa-awa, sila'y nilalabag yung kanilang karapatang pantao na sila'y maikasal at magkaroon ng union. Ganyan ang sigaw ng mga taong yan. Ganyan ang ipinipilit sa pamahalaan, ganyan ang ipinipilit sa gobyerno at ganun na po ngayon. Hindi lang yan, di ba kayo nagtataka? Yung proper pronoun na kapag babae, i-address mo as she, her. Eh ayaw na nila ng mga pronoun na yon. Kasi hindi sila she, ayaw nila ng her. Kaya sa halip na gumamit ng tamang pronoun, sasabihin nila sila'y they, sila'y them. Di ba kayo nagtataka? Pag may nakita kang babae, hindi mo agad pwedeng i-address sa proper pronoun. Sisitahin ka. Nakakalungkot, minsan, dalawang babae, masasalubong mo, sasabihin sa'yo, I would like you to meet my wife. Parang babae yun, no? Papakilala yung kasama niyang babae as her wife. What? Naka-encounter na ho ba kayo ng ganon? At meron pong lalaki, dalawang lalaki, parehong matipuno. Dito po sa Canada, ang mga bakla rito, hindi po katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang mga bakla, nagda-duster, yung si Vice Ganda, no? Isa talaga naman, pag nakikita ko yan si Vice Ganda sa telebisyon, sipin mo, hindi na nahiya na nakapalda doon sa Showtime. Talaga naman. At napakalaking impluensya sa mundo ngayon na pangunahing ginagaya ng mga bata.
Dito sa Canada, iba. Yung mga bakla rito, kahit papaano, hindi mo halata. May balbas, may bigote, at hindi kumekending, no? Wala po ako nakita ritong ganong bakla eh. Madalang. Pero marami yung bakla dito. Magkaka-holding hands. Parehong macho. Hindi mo mahalata. Kaya sabi ko nga, medyo conservative pa rin ang Canada eh. Pero nagli-live-in, parehong lalaki. Parehong babae. Hindi mo mahalata sa kanilang mga itsura. Ito na po ang mundo ngayon, mga kapatid. At kung kasalanan sa isang babae, sa isang lalaki, magtalik ng walang kasal, as for married homosexuals, the institution of marriage which was begun and defined by God only allows for sex between man and a woman under the bind of marriage. That is why a man leave his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Itong binabanggit sa Matthew 19:4-6, haven't you heard, he replied, that at the beginning, ang linaw niyan, nang pasimula. So, ibig sabihin ko, ano man ang nangyayari ngayon, kung may mga naglilitawang mga bakla ngayon, hindi yan sa pasimula. Dahil sa pasimula, at the beginning, the Creator made them male and female. That was the beginning. And God said, for this reason, ito ang reason, mga kapatid, kung bakit magkakaroon ng asawa. Iiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Hindi yan dinisenyo ng Diyos para sa lalaki at lalaki at babae. The classic passage which deals with the sin of homosexual conduct is what we can see in Romans 1. Samahan po ninyo ako, Romans 1, verse 21-28. Classic ito. For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal human being and birds and animals and reptiles. Ano sabi? Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. Verse 25. They exchanged the truth about God for a lie, and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for another. Men committed shameful acts with other men and received themselves in due penalty for their error. Furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind so that they do what ought not to be done. 3 beses binanggit yung God gave them over. God gave them over. God gave them over. Ano pong ibig sabihin nito? How does God express His righteous indignation? Short of bringing about judgment day. How does God express His righteous indignation short
of bringing about the judgment day. Romans 1:24-25. Ano sabi diyan? Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts. God gave them over. In other words, those who are not willing to honor God as God are simply allowed to degenerate into moral decay. Hahayaan sila ng Diyos sa kanilang kabulukan. To illustrate, Paul continues in Romans 1:26, because of this, God gave them over to shameful lust. Para sa kanila, hindi ito kahiyahiya. Para sa kanila, normal lang ito. Pero ang sabi ng Diyos, kahiyahiya ito, shameful. Even their women exchange natural sexual relations to unnatural ones. And verse 27, in the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. In similar fashion, many of those men who have been given up by God to uncleanliness eventually leave the natural use of women and they turn to men to fulfill their lustful desire. At sa verse 28, ang sabi ni Paul, furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that they do what ought not to be done. 3 times in this section, we find the expression, God gave them up. Romans 1:24-26 and 28. The point is clear. When people choose to reject God or to recreate Him in their own image, God gives them up to their own way. Unrestrained by God in any way, they gravitate into increasing level of immorality. Wala nang pipigil sa kanila. Gagawin na nila ang gusto nilang gawin. At huwag kayong magtaka mga kapatid, mas lalala ang mundo, higit na malala kesa sa Sodom and Gomorrah. At tandaan, darating ang panahon na igagawad ng Diyos ang kanyang hatol at walang makakapigil noon. For some, it involves heterosexual immorality, such as premarital sex or adultery, but others, it includes homosexuality and lesbianism. Ang tanong, may consequences ba ito? What is the consequence of such behavior? Binanggit na po ito sa verse 27. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. They will receive due penalty. So bilang konklusyon, mga minamahal kong mga kapatid, God's basic principles of righteousness have remained constant throughout the different periods of Bible history. From Genesis, Exodus, Leviticus, from the Old Testament up to the New Testament, hindi nagbabago ang prinsipyo ng Diyos. For example, adultery has always been condemned by God. Likewise, we have seen that homosexuality has been identified as a grievous sin in the times of the patriarchs, an abomination in the law of Moses, shameful, indicative of a debased mind, and contrast to sound doctrine according to the glorious gospel of the Lord Jesus Christ. I can understand that those who do not believe in God or do not accept the Bible as the Word of God would strongly disagree. Wala po akong magagawa ron. Sa evaluation at sa pag-aaral natin ng bagay na ito,
Marami ang mabubwisit, marami ang maiinis, at marami po ang hindi na manonood ng tinig ng pag-asa. Okay lang po. Magalit po kayo, pero sana maisip ninyo na hindi si Pastor Ruel ang nagsabi nito, kundi ang banal na kasulatan. Amen? Let us stand to what is the Word of God, to what is the truth, in spite of the popular, incorrect, political opinion of other people. Darating yung panahon, at eto na nga yun, na maging ang mga simbahan, tinanggap na po ang mga lifestyle na ito. May mga simbahan na nagkakasal na ng parehong lalaki at parehong babae dito po sa Canada. Tanggap yan eh. At sa Pilipinas, tanggap na rin yan. Hindi ko po alam na ang DepEd pala sa Pilipinas ay meron na pong mandato sa kanyang mga nasasakupang paaralan na kung anong gustong ibihis ng isang estudyante ay walang magagawa ang guro at walang magagawa ang mga prinsipal. Dahil meron na po palang letter na piniikot, circular, na kung anong gustong hairstyle, kung anong gustong bihis, pwede nang gawin ng isang estudyante. Hindi katulad nung panahon namin. Meron pa ho kaming tamang gupit. Kapag lalaki ka't humaba ang iyong buhok lampas sa iyong tenga, teacher mismo gugupit nung buhok na yon, palalabasin ang tenga mo at uukaan niyang ulo mo ng yung buhok mo para magpagupit ka. Ngayon po hindi na pwede yon. Napanood ko po yung isang bakla na estudyante na graduation niya, nagbihis ng bihis pambabae, uniforme ng babae gayong siya'y lalaki. Yung principal at yung teacher, hindi siya pinaakyat sa stage. Pero itong baklang ito, bata pa lang ho ito, pinagpilitan na yung kanyang sinasabing karapatan. At ang malungkot nito, yung teacher pa ang kinukondina sa bagay na ito. Ito na ang bagong standard. Kaya yung mga guro, hahayaan na lang sila. Ang mga guro, hindi nasasaway. Ang mga guro, hindi nakikibo kahit anong kalokohan ang gawin ng mga bata sa paaralan. Palatandaan na ang sabi ng Bible, hinayaan na rin sila ng Diyos. Dahil ang bagay na ito, maglalagay doon sa mga guro na sasaway, na mawala ng hanap buhay, mawala ng trabaho, wala ng karapatan ng mga gurong magdisiplina sa kanilang mga estudyante, hahayaan na lang sila. Tanong, saan papunta ang mundo? Hindi sa pabuti, kundi sa lalo pang masama. Kaya habang nangyayari ang mga bagay na ito, isa lang ang totoo, nalalapit na ang pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.